Margo? Margo! Diego! Anong ginagawa ko? Lulubos-lubosin ko na ano. Baka naman pwedeng tulungan mo kami. Nakikiusap ako sa'yo. Wala lang ibang albularyo ang gustong gumamot sa anak ko. Madali kang mamamatay kung palagi mong uunahin ang emosyon mo! Halika! Halika dito! Sumama ka sa akin sa labas at isasama kita sa impyerno! May matatawag ba kayong one great love? The one that got away. Ako kasi parehas na meron. At iisang tao lang siya na magpasa hanggang ngayon. Hindi ko magawang kalimutan. Hindi lang dahil sa una ko siyang minahal, kung hindi pati na rin sa kababalaghang dinulot niya sa buhay ko. Delivery rider po ako ngayon at nakagawian ko ng makinig sa channel ninyo habang nagtatrabaho. Aaminin kong mas na-enjoy ko ang biyahe ko habang nakikinig sa mga kwentong itinatampok ninyo. Dahil may ilang parte doon na nakaka-relate talaga ako. Hanggang sa naisipan ko na ding isulat ang kwentong matagal ko nang itinatago. Ang akala ko ay madadala ko na sa hukay ang bahaging ito ng buhay ko. Dahil baka wala namang maniwala sa akin. Itatago ko na lang din po sa alias ang bawat pangalang babanggitin ko sa kwentong ito. At tawagin nyo na lang din po ako sa alias na Diego. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hindi ka magsisimba? Lalong hindi ka sasama sa lalaking yon. Wala naman po akong ginawang masama, tita. Nagsimba lang. At talagang sasagot ka pa, ha? Matigas ang ulo mo. Ikaw na din ang gumawa ng dahilan yan, Margo. Ay nako, kung ako sa'yo, ma, dalain mo yung babaeng yan. Masyadong naglalaro ng ganda-gandahan. Kung hindi ko pa alam, baka sinuko na niyan yung pagkababae niya sa Diego na yon. Ay nako, o paano na ngayon yung kasal? Imposible! Halika nga ditong babae ka! Aray ko po, tita! Tita, bitawan niyo po yung buhok ko! Totoo ba yung sinasabi ng kapatid mo, ha? Totoo ba yon? Hindi po, tita. Maginoo po si Diego at nire-respeto niya po ako. Kailanman hindi po kami lumampas sa bawal. Maniwala po kayo sa akin. Ha? Siguraduhin mo lang, ha? Dahil kung hindi, alam mo nang mangyayari sa lalaking yon. Pero tita, huwag niyo na po siyang idamay dito. Kung ganon, ipaubaya mo na kasi sa akin yung lalaking yon, Margo. Total, ayaw mo siyang lubayan. Ako na yung una makikinabang sa kanya. Huwag kang makialam sa kanila, anak. Dahil sigurado akong pagkatapos ng gabing to, alam na ni Margo kung anong gagawin niya. Hindi ba, Margo? Hindi. Hindi ako susunod sa gusto niyo. May sarili akong buhay at... Tay? Tay, ano pong nangyayari sa inyo? Oh, na palang tatay mo, Margo. Gutom na siya, oh. Gusto mo bang ikaw nang magpakain sa kanya? Hindi! Anong ginawa mo sa kanya? Ang pinakaayoko kasi sa lahat, yung ipagtatanggol ka niya kahit ikaw naman yung mali. At itong mga ginagawa ko, para din to sa ikagaganda ng buhay nating pamilya. Oh, tingnan mo. Titigan mong maigi ang tatay mo, Margo. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Pero tita, bakit mo ginawa kay tatay ito? Minahal niya kayo higit pa sa akin. At higit sa lahat, tinagap niya kayo ng anak mo. Pinatira sa bahay namin at pinakain. Karapatan na sumbatan ako. At simula ngayon, ako na ang masusunod sa pamamahay na to. O ngayon, kung gusto mong maging maayos ang lagay ng tatay mo, sumunod ka sa akin. Dahil kapag hindi, susunod sa tatay mo ang pinakamamahal mo. Sige, magpapakasal ako kung yan ang gusto mo. Basta't ibalik mo lang sa normal ang tatay ko, Viola. Ibalik mo siya sa dati. Yun ang huling bagay na inaasahan kong maririnig mula sa nobya ko. Hindi niya alam na nang ihatid ko siya, hindi naman ako tuluyang umalis. Nagtago lang ako sa gilid ng bahay nila. Bagamat wala akong nakikita, dinig na dinig ko naman lahat, kahit yung mahihinang angil ng tila hayop sa loob. Matagal nang may usap-usapang kumakalat na may sademonyo daw ang naging pangalawang pamilya ni Mang Ernesto, ang tatay ni Margo.
Pero hindi ko yun pinapaniwalaan. Wala ding nababanggit sa akin ang nobya ko na may plano ang mga itong ipakasal siya sa kung sino. Lihim kong naikuyom ang dalawang kamao. Dahil bata pa, hindi ko masyadong kontrolado ang emosyon. Kaya tangka sana akong susugod sa loob nang bigla na lang lumitaw si Rachel sa harapan ko. Ops, teka lang. Masyado kaya tong pabara-bara ng desisyon. Baka pagsisihan mo yan, bayaw. Kanina pa kitang pinagmamasdan at mukhang mainit ka. Kukunin ko na si Margo at ilalayo ko siya sa inyo. Teka, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Aray! Lakas mo! Yung braso ko! Naniwala ka naman na mahal ka talaga ng kapatid ko. Ginagamit ka lang niya para makatakas sa responsibilidad sa pamilya niya. At sa oras na mailayo mo siya, iiwan ka din niya. Ayaw mong maniwala? Oh, bakit hindi mo subukan? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Shh! Hindi mo gugustuhin marinig ka ng mama ko. Sige ka. Baka hindi ka na makauwing matino at buo. Hindi ko siya inintindi. Akma akong iikot para dumiretso sa pintuan ng bahay. Pero dalawang naglalaway at galit na aso naman ang sumalubong sa akin. Sa pagkakataong yon, tanaw ko na ang nangyayari sa loob ng bahay. Nakaluhod si Margo sa harapan ng madrasta niya. Habang si Mang Ernesto, nasa upuan. Kakaiba ang itsura dahil naglalaway ito at parang wala sa sarili. Nang mapatingin sa akin si Viola, nginisian niya pa ako. Kinilabutan ako dahil doon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Umaangil lang naman yung dalawang aso pero alam kong konting kilos ko lang ng mali. Sasakmalin talaga nila ako. Bago ka makapasok, gutay-gutay ka na dyan, Diego. Kaya kung ako sa'yo, iligtas mo na yung sarili mo at huwag ka nang makialam dito. Margo! Margo, nandito lang ako! Hintayin kita dito! Margo! Lumingon ka naman, oh! Margo! Pero isang aso ang kumagat sa pantalon ko at winarak yon. Ayoko man ay napilitan akong maglakad ng mabilis paalis. Ang nasa isip ko lang noon, hindi ko lalong maililigtas ang babaeng mahal ko kung masasaktan ako at masusugatan. Kailangan ako ni Margo ng malakas at buo. Umalis ako hindi para tumakas, kung hindi upang magpalakas at bumuo ng plano kung paano makukumbinsi si Margo na unahin naman ang sarili niya. Pag-uwi ay inabutan ko si Lolo sa labas ng bahay. Gabi na nun pero tila inaabangan niya talaga ang pag-uwi ko. Mag-isa siya nung umiinom ng tuba habang naninigarilyo ng tabako. Nasa warak na pantalon ko agad ang mga mata niya. At sa gulat ko ay bigla na lang siyang lumuhod sa harapan ko at agad na tiningnan ang gasgas sa binti ko. Lente ka talagang bata ka. Nagpunta ka na naman sa bahay ng nobya mo. Hindi ba't sinabihan na kita na huwag kang pumasok sa bakuran ng mga yun, hindi ba? Pero Lo, kailangan po kasi ako ni Margo eh. Lolo, ano pong ginagawa niyo? Bakit niyo nilalaway yung mga sugat ko? Tsaka, ano ba yan? Hinihipan niyo pa yung usok ng sigarilyo niyo. Basta manahimik ka na lang. Kung ayaw mo maging kagaya ng mga asong yon. Sandali lang at may kukuhain ako. At wag na wag mo alisin yung laway ko, ha? Naintindihan mo? Oo. Kahit kailan talaga to si Lolo, minsan hindi ko maintindihan yung trip nito eh. Hindi ba't mas delikado lagyan ng laway yung sugat? Kadiri naman, ang lapot pa oh. Oh, akin na yung mga paa mo. Oh, eto, Diego ha. Tiisin mo lang dahil mainit-init ito. Oo, sige ho. Ari ko naman, Lo. Bakit naman parang nakakabaso yan? Anong parang? Ayan at nasunog yung balat mo. Ay, nako. Sinasabi ko na nga ba. Asong may rabies ng aswang ang nagtangkang kumagat sa'yo. Mabuti na lang at gasgas lang. Dahil nasa balat mo lang yung rabies at wala sa laman. Marahil babala lang yun sa'yo, Apo. At saka, ano ba kasing ginagawa mo doon? Rabies ho ng aswang? Sinasabi niyo aswang yung mga aso nila, Margo? Hindi pa. Pero magiging aswang pa lang siguro.
Lolo naman eh. Abay, hindi kita pipilitin maniwala. Hindi pa rin naman ako sigurado dahil hindi ko pa nakakaharap ng malapitan yung mag-inang yon. Pero sa tagal ko na nanggagamot, alam kong itim ang enerhiya nila. At saka, mas mabigat sa inaasahan ko yung katauhan nila. Apo, mag-iingat ka hanggat maaari ha. Hanggat maaari, iwasan mo na yan nobya mong si Margo ngayon pa lang. Lolo naman, pati ba naman ho kayo? Alam niyo naman wala kami kinalaman ni Margo sa kung anong kadibonya na meron yung madrasta niya tsaka yung anak nun eh. Biktima lang din ho kami ni Margo dito, Lolo. At saka hindi po ba dapat bilang albularyo, tulungan niyo na lang po kami? Ay, nako. Apo, hindi mo naiintindihan ang batas ng ganitong gawain. Hindi tayo nakikialam sa kanila hanggat hindi naman sila gumagawa ng milagro sa baryong ito. Kung gugulin nila ang pamilya nila at wala ni isa sa kanila ang lalapit sa akin para humingi ng tulong, hindi ako pwedeng mangimasok doon. At saka, matagal nang may sinelyuhan na kasunduan ng babaylan at uri nila Viola. Kaya hindi ko pwedeng labagin yon. Pero Lo, ako po humingi ng tulong sa inyo. Hindi niyo po ba ako tutulungan? Oh, kamag-anak ka ba nila Viola? Oo, hindi pa ho, pero pakakasalan ko din naman si Margo balang araw eh. Magiging kapamilya na nila ako. O siya, pakasalan mo muna si Margo. At kapag bahagi ka na ng angkan nila, saka kita tutulungan. Lolo naman eh, bakit hindi pa ho ngayon? Ano ba naman ito nga po ko? Ang gusto mo ba dagukan muna kita para maintindihan mo ha? Sarado ang isip mo dahil mas nangingibabaw yung emosyon mo ngayon. Magpahinga ka muna dyan. Bukas na bukas ipapaliwanag ko sa iyo ulit kung bakit hindi kita matutulungan. Pero kahit anong pilit kong ipahinga ang isip at katawan ko, hindi ko talaga yun magawa. Desperado kasi akong makausap si Margo. At sa oras na mangyari yon, sisiguruhin ko na hindi ko na siya pakakawalan pa. Tumayo ako mula sa higaan at naghanap ng bag. Doon ko inilagay ang ilang mahahalagang gamit. Binasag ko din ang alkansya ko at kinuha lahat ng ipon kong pera doon. Nagawa ko pang magkalkalis sa baul ng lolo at doon nga ay nakakuha rin ako ng pera. Ayoko mang gawin, pero dahil pakiramdam ko noon ay mauubusan ako ng oras, pikit mata ko yung isinuksok sa wallet ko at saka lumabas ng bahay. Diego? Margo? Teka, ba't ka nandito? Papunta pa lang sana ako sa bahay niyo para itakas ka eh. Paano mo naman naisip na maitatakas mo ko? Hindi ka ba talaga natatakot na lapain ng mga alaga ni Viola? Hindi niya alaga yung mga yon. Ikaw pa rin ang amo ng mga yon, Margo. Alam ko, kilala pa rin nila ako. Hindi na. Hindi ka na nila makikilala kahit anong gawin mo. Kaya wag ka nang lalapit sa kanila. Naiintindihan mo ba yun? Oo, Margo. Hindi na talaga ako lalapit sa kanila dahil aalis na tayo dito. Ilalayo kita sa kanila. Halika na. Ako nang bahala sa'yo. Bubuhayin kita. Magiging masaya tayo at mamumuhay tayo ng tahimik. Oo, sige. Pero saan tayo pupunta? Hindi ko pa alam sa ngayon, Marga. Basta ang kailangan lang natin gawin ngayon, makalayo muna dito. Halika na. Nakangiting sumang-ayon si Margo pero kita ko sa mga mata niya ang matinding lungkot. Hindi ko na yun masyadong binigyang pansin. Ang mahalaga sa akin noon, hindi ako nahirapang kumbinsihin siya na sumama na sa akin. Sumakay kami ng bus at bumaba sa pinaka-terminal. Narating namin ang pinakadulong baryo ng probinsya namin. May kabahayan sa tabing dagat doon kung saan kami pansamantalang nanatili. Nakahanap naman ako ng maliit na kubo. Nirentahan ko yon ng pang-1 linggo muna. Buo na ang plano ko noon. Kapag nakahanap ako ng mapagkakakitaan doon, baka sa lugar na yun na din kami magsisimulang bumuo ng pamilya ni Margo. Naging napakasaya ng unang mga araw na magkasama kami. Binibilihan ko siya ng ilang importanteng gamit niya. Naitawid din namin ang ilang araw dahil may ilang residente doon ang nakagaanan ko ng loob at isinama ako sa pangingisda.
Ang akala ko ay hindi na matatapos pa ang mga sandaling yon. Napaka-perpekto ng lahat. Hanggang sa isang gabi. Margo? Mahal? Ano nangyayari sa'yo? Masakit ba yung tiyan mo? Ano? Gusto mo ba dalhin kita sa ospital? Hindi. Kaya ko to. Kaya ko to. Magpahinga ka na dyan. Napagod ka kanina sa pagtulong sa mga mangingisda eh. Huwag mo na akong isipin. Mawawala din to. Lalabas na lang siguro muna ako para magpahangin. Oo, sige. Sasamahan kita. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Diyan ka na lang muna. Margo, gusto lang naman kitang damayan eh. Hindi kasi ako makakapagpahinga kung alam ko may dinaramdam ka. Pasensya na. O sige na, hindi na lang ako lalabas. O sige, halika. May langis dito na bigyan ni Lolo. Hayaan mo haplasan ko yan tiyan mo. Oo, sige. Teka, bakit parang ang init yan, Diego? Aray, sandali! Punasan mo! Aray, ang sakit ang hapde! Ha? Ba't naman mahapde, Margo? Langis lang to na dinasalan ni Lolo. Inorasyonan? Aray, ang hapde! Ang sakit! Naku, namumula ka agad yung balat sa tiyan mo. Baka allergic ka sa langis ng nyog. Teka, babasain ko lang ng tubig tong tuwalya para maipunas ko dyan. Mahal, pasensya ka na ha. Hindi ko talaga alam. Kumalma naman si Margo matapos kong haplasan ang tiyan niya. Kalaunan ay nakatulog na din siya kaya nakapagpahinga na din ako. Pero nang magising ako, wala na siya sa tabi ko. Inakala ko noong nasa baybayin lang siya at naglalakad-lakad. Pero nang lumabas ako, napagtanto kong wala din siya doon. Hindi pa ako kinakabahan noon. Iniisip ko na baka nasa kapitbahay lang siya o kalapit na tindahan at namimili ng kung ano. Pero isang oras na ang nakalipas, wala pa ding bumabalik na Margo. Lumabas na ako at hinanap siya. Nagtanong-tanong din ako, pero walang makapagsabi kung nasaan siya. Hanggang sa isang driver ng padyak ang nakausap ko. Nagpahati daw sa kanya si Margo sa labasan kung saan ito sumakay ng bus. Pagbalik ko sa bahay, saka ko lang nakita ang sulat niya na nasa ibabaw ng damitan ko. Mahal kong Diego, maraming salamat sa ilang araw na puno ng masasayang alaala. Babaunin ko to sa susunod na bahagi ng aking buhay. Napagtanto ko na isa kang napakabuting tao. At sa loob ng ilang araw na yon, napatuloy mo akong nirespeto. Halong lungkot ang saya ang naramdaman ko. Paalam, mahal ko. Nagdesisyon na ako at hindi na to magbabago. Huwag mo na akong hahanapin at pupuntahan. Hindi ako nararapat sa dalisay mong pagmamahal. Palayain mo na ang sarili mo. Palaguin at mamuhay ng payapa. Margo. Hindi. Ano bang sinasabi mo? Bakit mo sinasabi itong bagay na to, Margo? Alam mo ba na naging problema? At talaga bang iniwan mo na ako? Hindi. Hindi ako basta susuko. Hindi ko yun lubusang naunawaan. Dali-dali akong nag-empake at sumunod kay Margo. Malakas ang kutob ko na labag sa kalooban niya ang ginawang pag-iwan sa akin. Pero sa kasamaang palad, huling biyahe na pala ng bus yung nasakyan ni Margo. Kailangan kong maghintay hanggang sa sumapit ang kinabukasan at maghintay ng panibagong bus na babiyahe papunta sa amin. Lulugo-lugo akong bumalik sa kubo. Sa buong oras na nandun ako, hindi ako makakain. Nakatulala lang ako at hindi rin ako lumabas ng bahay. Gabi naman ang bigla na lang lumakas ang hangin. Maya-maya pa ay bumuhos na ang napakalakas na ulan. Pilit akong kinuha ng mga kapitbahay para yayain sa kanila. Malapit kasi sa dalampasigan ang kubo na kinaroroonan ko. Tumataas na nun ang alon at napakalakas na din ang bawat hampas noon. Nakakainis! Ba't kayong pamamagyo? Nanganadya talaga tong panahon na to eh. Ngayon, paano na ako makakabiyahe pa uwi nang walang naliligaw na bus dito? Lintik na yan.
Kung naglakad na ako simula ng araw na yun, baka nandun na ako sa baryo namin eh. Buwisit talaga. Ang tanga-tanga ko talaga. Nakauwi pa din naman ako. Pero huli na ako. Wala akong nadatnan sa bahay ni na Margo. Pero naroon pa ang mga gamit at alaga nila. Kaya alam kong babalik sila. Hindi ako umalis sa labas ng bahay nila noon. Naghintay ako ng ilang araw. At halos hindi na ako kumakain ng maayos. Kaya naman inabot ako ng matinding sakit. Hanggang sa hindi ko na kinayang manlaban pa kay Lolo nang minsan niya akong piliting umuwi. Nagising na lang ako na ang balitang bumungad sa akin ay ang nakatakdang kasal ni Margo ng araw ding yon. Makalipas naman ang 5 taon. Ano? Sa Quiapo? Naku, alam mo namang hindi ako pala simbang tao eh. Bakit sa akin ka pa magpapasama? Dali na Danilo. Kasi kabisado may pasikot-sikot dito sa Maynila, di ba? At saka, hindi na mahalata na allergic ka sa simbahan, no? Ay, naku pre. Kung sasabihin ko sa yung dahilan, baka isipin mo na demonyo ko. Hoy, ano ka ba? Matagal ko nang alam yun, no? Ano? Nakulakon to. Kung ganun, bakit malaki naibigan mo kung demonyo yung tingin mo sa akin? Ang ibig ko sabihin, matagal ko nang alam na hindi ka pala simba. Ito naman, no? Masyado ka sa sarili mo. Basta. Cool to ang tingin ko sa mga yan. Mananalangin na lang ako sa tabing dagat o kaya sa bundok kaysa pumasok dun, no? Lolo ko talagang to. Dali na, Danilo. Samahan mo na ako. Kahit sa labas ka lang, oh. Baka kasi manligaw ako sa Quiapo, eh. Nakakainis naman to eh. Ano ba kasi sadya mo sa Quiapo at doon ka pa pupunta? Marami naman simbahan dito na malapit ah. Dali na. Kasi nga, itong sila Ate Manilin tsaka Kuya Mando, may kamag-anak sa probinsya nila na nangangailangan ng panyo na pinapahid sa buong katawan. Yung sa itim na Nazareno? Nasan ba yung Black Nazarene? Hindi ba't nasa Quiapo? Oo. Bakit ba? Ano yung ba nila yung panyong yun? Ewan ko nga din eh. Pero ang sabi nila... Ano? Ano sabi nila? Wag na. Baka hindi ka maniwala eh. Dali na. Sasamahan ka na nga eh. Yun. Kasi... Ayun. May hinala daw yung pamilya nila na kung hindi sinasaniban, baka daw naaswang yung anak nila na pamangkin naman ng landlord ko. Ano? Naaswang? Sinaniban? Anong klase mukha yan? Buwisit ka naman talaga oh. Tawag mo na lang yan, baka mabilaukan ka pa ng hangin. Sige. Alam mo, ikaw, huwag mong gagawin yung sa harapan nila Ate Manilin tsaka Kuya Mando ha. Nakakahiya ka. Para kang baliw. Naubo tuloy ako. Paano ba naman kasi? Nahawaan na aswang talaga? Bakit naman mga hawa yung aswang kung may aswang nga? Ay, nako. Kung ayaw mo maniwala, Danilo, sumama ka sa akin sa pagdala ng panyo sa probinsya. Teka. Huwag mo sabihin naniniwala ka doon, pre. Hindi nga rin eh. Kaya nga nagpresenta ako na magdadala ng kailangan nila doon. Para makita kung totoo o hindi yun. At saka, plano ko na din talaga umuwi ng probinsya talaga. Teka, uwi ka sa probinsya? Ang ibig mong sabihin, parehas ang probinsya yun nila Ate Manilin? Magugulat ka dahil hindi lang kami sa isang probinsya galing, kundi sa isang bayan pati baryo. Matagal na nga lang daw kasi sila wala doon. Pero yung kamag-anakan ni Ate Manilin, nandun pa. Nagulat niya ako dahil kakilala namin yung kamag-anak nila doon eh. Kilala mo pala. Pero hindi mo nakilala si Ate Manilin sa apelido? Anong klase yun? Ano ka ba naman? Mag-isip ka nga. Natural, iba yung apelido na gamit ni Ate Manilin. Dahil kasal sila ni Kuya Mando. Oo nga no. Ang tanga ko naman dun. Mabutit alam mo. Tara na, sama mo na ako. Sige, motor mo na lang yung gamitin natin ha. Oo ba? Bibilang pa nga kita ng merienda kung gusto mo eh. Yun yung gusto ko sa'yo pare.
Kung kanina mo pa sinabi yan, baka hindi tayo tumagal na nagpilitan pa dito eh. Natatawa kong kinuha ang dalawang helmet at ibinigay kay Danilo ang isa. Sumakay na din ako noon sa motorsiklo ko at nagsimula ng paandarin yon nang masigurong maayos na si Danilo sa likuran ko. Taong 2003 na nga pala ang pangyayaring ito. 5 taon matapos makipaghiwalay sa akin si Margo. Wala pang mga cellphone na touchscreen noon at ang pagkakaroon ng motorsiklo ay matatawag ng luho. Regalo lang yun sa akin ng kuya ko bago siya sumakay ng barko. Luma na yun pero nagagamit kong pangtrabaho. Hindi pa uso noon ang delivery rider pero nagdi-deliver na ako ng kung ano-anong bagay sa lugar kung saan ako nanirahan. Ang plano ko ay sa amin ko sana yun gagawin. Pero nang makita ko kung gaano yun ka-in-demand sa lugar na tinigilan ko, nawili na akong doon na lang magtrabaho. Lalo pa at di hamak na mas malaki naman talaga ang kita doon. Alam mo, Diego, ikaw lang yung kakilala ko na nagdi-deliver pero hindi alam kung saan matatagpuan yung Quiapo Church na yun. Lumabas ka di kasi ng Muntinlupa minsan. Oh, bakit ba? Wala akong deliver na nasa labas ng Muntinlupa eh. Kawawa talaga yung motor mo sa'yo. Lalaspagin mo na lang din naman, hindi mo palayuan yung biyahe mo. At saka, bakit ikaw ba yung gumagawa niyan? Tama ba yung narinig ko kanina na ikaw din yung magdadala ng gamot sa probinsya? Oh, di ba? Sabi mo dapat mahaba yung biyahe ko. Oh, ayan na, papunta probinsya. May angal ka pa. Loko, layo nun eh. Pero seryoso ka ba? Magkano naman yung binayad sa'yo para patusin mo yung ganong kalayong biyahe? Wala, aray ko naman. Nagmamaneho yung tao ng babato ka dyan. Huwag kang magulo. Sira ulo ko talaga. Saltik ka ba? Bakit ka naman pumayag? Kahit bang gasolina, wala? Meron naman siguro yun. Saka uwi din talaga ako dahil mag-Holy Week eh. Sigurado ako na hintayin ako nila nanay dahil nangako ako na uuwi ako ngayong Abril. Oh, bakit nga kasi ayaw nila Ate Manilyn na punta doon? Tama-tama, pasyalan nila yung kamag-anak nila. Hindi ba't kapapanganak pa lang nung panganay na anak nila? Hindi nila maiiwan yun. Iiya mo na, isasabay ko lang naman to eh. Ay, nako, sa sobrang bait mo, baka lumampas ka na sa langit yan ha. Mabait na yun sa'yo. Palibasa, puro pera yung nasa utak mo eh. Tama ka. Kaya kung isasama mo ko, bayaran mo ko. Oo na. Alam ko na sasabihin mo yan eh. At nakahanda na yung pambayad ko sa'yo pagdating natin sa probinsya natin. 1 sako pa. Hindi talaga natatapos ang ingay ni Danilo. Kaya nga gustong-gusto kong kasama ang isang yon. Hindi kasi ako inaantok sa biyahe. Kapwa ako nagde-deliver ng kung ano-anong bagay si Danilo. At mas malakas pa nga siyang kumita kumpara sa akin. Dahil kung sa usapang diskarte din lang, masasabi kong eksperto na ang kaibigan kong yon. Idagdag mo pang kuripot siya sa pera pero magulang naman sa iba. Grabe naman dito, Diego. Nakakilabot talaga yung mga revolto. Tignan mo nga, parang sumusunod ang tingin oh. Nagpapaalala lang yan na magsimba ka na daw. Pero naman. Alam mo pre, bawas-bawasan mo kasi ang kalalaklak mo na matapang na kape eh. Nagiging nervyoso ka. Tingnan mo, namumutla ka na. Hindi mo kasi alam, may trauma na ako sa mga revolto eh. Hindi lang sa simbahan ha, kundi sa lahat ng revolto. Mas natatakot ako sa mga nasa loob ng simbahan kasi doon nagsimula yung trauma ko eh. Ay naku, umuwi na nga tayo. Baka himatayin ako dito, magka-problema ka pa. Pasensya ka na pre. Hindi ko na maalam na may trauma ka pala sa ganyan. Sana sinabi mo. Ako rin, akala ko malalabanan ko eh. Hindi naman pala. Tapos ka na ba sa dapat mong gawin? At saka, ano yung galon na dala mo? May tindahan ba ng mineral water sa loob? Sira. Holy water to. Kumuha na rin ako just in case. At saka, naipahid ko ng tumpanyo sa buong katawan ng Nazareno. Ano, uwi na tayo? Gabi na din eh. Aba, baka gusto mo na muna ako pakainin ng hapunan, Diego.
nakatipid ka na naman ha. Yung pang merienda mo, naging hapunan na. Sino ngayon yung kuripot sa atin dalawa ha? Ito naman nakalimutan ko lang eh. Sus, hindi ko pa alam. Sinusubukan mo talaga makalibre. Matalas kaya yung pangamoy ko. Anong pangamoy ka dyan? Baka pandamay yung ibig mo sabihin. Huy, pangamoy talaga. Kanina ko pa naamoy yung sisig na niluluto sa kung saan eh. Nagwawala tuloy yung tiyan ko. Tara na, bilisan mo na. Paandarin mo na yan at sundan na natin yung amoy. O sige, sabihan mo ako saan banda yung naamoy mo para susundan natin yun. Galingan mo sa pag-amoy ha. O sige. Dahan lang pre. Baka naman masingot mo na ako niyan. Ang laki pa naman ng butas ng ilong mo. Ayos lang yun. Isisingan lang naman kita eh. Hindi nga kalayuan kung nasaan kami ay natagpuan namin ng karinderya na ang specialty ay sisig. Ang lokong Danilo na yon, talagang sinulit ang panlilibre ko. Nakadalawang order pa ng ulam at nag-only rice pa talaga. Hindi pa uso ang salitang only rice noon, pero may iilang karinderya na ang gumagawa ng ganong pakulo. Lalo na nga at hindi pa naman kamahalan ang bigas ng panahong yon. Habang kumakain, wala kaming inikang dalawa. Nangingiti na lang ako sa tuwing mapapatingin sa kaibigan ko. Namumutla pa din siya pero hindi kayang talunin ng takot niya sa mga ribulto ang gutom niya. At matapos kumain, nanigarilyo muna kami habang nagpapahinga. Grabe. Busog na busog ako pre. Salamat ha. Nako. Hindi kaya tayo maban dito sa kainang to. Nalugi yata sila sa kanin eh. Aba, ayaw mo nun. Nasulit yung bayad mo sa kanin. Dapat nga matawa pa sila eh. Ang sarap kaya ng sisig nila. Nag-take out pa nga ako ng isang order pa. Pupulutanin ko pag uwi ko. Ano? Walang yan to. Napasubaw yata ako sa'yo ah. Grabe ka. Isang buong araw ng kita ko sa'yo lang naubos. Wala nga akong jowa na magastos pero kaibigan naman meron. Ay, buisit. Dapat lang yan no. Hindi na naman ako makakatulog nito mamaya eh. Ganun ba talaga yung takot mo sa rebulto para hindi ka makatulog? Uy, hindi lang to ngayon no. Baka isang linggo ko hindahin to. Bakit naman? Ano ba nangyari at nagkaganyan ka? Di mo naman kagad sinabi sa akin eh. Ayoko na kasing alalahanin kaya hindi ko na rin kinukwento. Akala ko makakalimutan na ng utak ko yung nangyari noon eh. Yun tagal na kasi noon. Halos 2 dekada na din. Oh, ano ba kasi nangyari Danilo? Mali mo kapag binahagi mo sa iba yung takot mo, makatulong para kahit papano mabawasan. Ay, sige. Ang sabi ng doktor noon na tumingin sa akin, meron daw akong kondisyon na automatonophobia. Kondisyon daw yun ng mga taong may matinding takot sa kamukha ng tao. Ay, nako. Ewan ko. Hindi naman ako takot dati sa ganyan eh. Pero nung madalas akong isama ng lola ko sa nobena noon, nakita kong gumalaw yung rebulto. Ewan. Tsaka bukod sa gumagalaw siya, ngumisi pa sa akin yun pre. Tapos parang narinig ko yung boses niya na kinakausap ako. Akalain mo, sa loob ng simbahan? Ay naku, kinikilabutan talaga ako. Ayoko na isipin. Diego, sa bahay niyo ako matutulog mamaya ah. Kasalanan mo to eh. Walang problema yun. Mas okay nga na may kasama ako eh. Huwag ka lang masyado madaldal ha. At saka pasensya ka na tol ha. Hindi ko naisip yung takot mo. Sa totoo lang, kinilubutan talaga ako sa kwento mo. Naniniwala ka sa akin? Oo naman no. Nakita ko kung paano ka mamutla habang pinagpapawisan kanina. Nakaka-guilty nga eh. Okay lang yun. Nabawian naman kita sa gastos mo. Baliw. O paano? Tara na. Gagabihin tayo sa daan nito. Teka lang. Hinihintay ko pa yung pinabalot ko eh. Nakalagpas na kami ng simbahan nang matanawan ko ang babaeng naglalakad na lulugulugo. Kadidilim pa lang at marami namang naglalakad-lakad noon, pero sadyang naagaw niya lang ang pansin ko.
Bukod kasi sa bitbit niyang malaking bag, nakayuko siya at natatakpan ng mahabang buhok ang mukha niya. Napansin kong wala din siyang tsinelas na suot. Pre, Diego, pre, kuhawa naman siya oh. Ulubi ba yan? Pero mukhang hindi naman oh. Ang sexy kahit nakatalikod eh. Sira ulo ka talaga. Tigilan mo nga yan. Oh, napaupo siya oh. Hintahan mo pre. Baka kailangan niyo ng tulong o matutulayan. Maluwag pa yung apartment ko. Basta bebot talaga, ang bilis ng mga mata mo ha. Oh, miss? Miss, okay ka lang ba? Oy, pre! Nabagsak yung babae! Nako, nawalan siya ng malay. Oo, tumawag ka ng tulong, bilis! Uy, pre! Diego! Oo, ano yun? Lintik na! Halika nga dito! Ikaw yung mawak sa kanya! Ako lang tatawag ng tulong! Oo, sige. Paano ba to? Olok naman no! Dito ko sa ulanan! Hawakan mo yung ulo niya at sandal mo sa hita mo! Dito ka lang ha! Saglit lang ako! Hindi ako pwedeng magkamali. Sa paglipas ng maraming taon, hindi ko siya nagawang kalimutan. Ang mukhang yon, na bagamat nagdulot ng malalim na sugat sa puso ko, hindi ko maitatangging na-miss ko ng husto. Si Margo, nakumpirma kong siya yon dahil sa pamilyar na balat na nasa kaliwang sentido niya. Kung paano at bakit naroon siya at nasa ganung kalagayan, wala akong ideya. Ang huling balita ko kasi sa kanya sa probinsya namin ay ikakasal na daw siya. Muli ay parang may labahang humiwa sa puso ko. Hindi ko maiwasang panginigan ng mga kamay habang hinahawi ko ang hibla ng mga buhok na tumabing sa mukha niya. Malinaw na namayat siya. May bahid din ng luha sa mga mata niya. Margo, ikaw nga ba? Anong ginagawa mo dito? Ba't ka nagkaganito? Pre! Pre! May ambulansya na ako natawag! Ano? Kumusta siya? Wala pa din siya malay, pre. Saan ka nakahanap ng ambulansya? May malapit na istasyon ng kapulisan dito. Naitawag agad sa malapit na barangay. Ibuhati mo na siya. Kaya mo ba? Oo naman. O sige, ikaw na sumama sa loob ng ambulansya ah. Ako na magdadala ng motor. Susunod ako sa inyo. Oo, sige. Tama ka. Danilo, yung mga gamit niya ha. Pagdating sa ospital, agad akong tinanong ng mga detalye tungkol kay Margo. Naibigay ko naman lahat ng kailangan para ma-admit siya. At opo, ganun kalakas ang pakiramdam ko na siya nga si Margo. Kahit malabo sa akin kung paano siya napunta sa lugar na yon, alam ng puso ko na siya yon. Pagdating ni Danilo ay takang-taka siya kung bakit at paano ko nalaman ang detalye ng babae. Uy, Diego, kailan ko ba lagi manguhula? Ayun at wala naman siyang dalang kahit anong gamit. Paano? Mahalaga pa ba yun sa'yo, pre? Teka, huwag mo sabihin lang hula ka lang ng pangalan tsaka address. Pwedeng ganun na nga. Tukmol ka talaga. Oh, ayun yung mga ID oh. Ipaayos mo sa information desk yung detalye. Wag na. Okay na yan. Patingin nga ako niyan. Oh, sabi ko na nga ba eh. Tama na may ilan sa sinabi ko dun. Yung address lang niya yung hindi ko alam. Ano? Ano sabi mo? Tama yung pangalan niya? Shhh! Ayan na oh. Nagkakamalay na siya. Oo nga. Baka nawalan lang talaga ng malay dahil sa pagod. Naku, kawawa naman siya. Sugat-sugat yung paa oh. Danilo, alam mo mabuti pa. Ano? Bibila ko siya ng tsinelas? Alam ko na iniisip mo, pre. Oh, ikaw naman pala yung mahusay manghula eh. Salamat pre ha. Nasaan ako? Sino? Teka. Diego? Diego, ikaw nga ba yan? Diego, kilala ka niya, pre, oh. Anong ginagawa mo?
Nasaan ako? Bakit? Huh, ikaw pre Sinashowbiz mo ako Ano ba? Lumabas ka na at mamili ng pinabibili ko. Miss, ako nga pala si Danilo. Tapos siya naman si Diego. Mukhang magkakilala kayo, no? Kami yung nagdala sa'yo dito. Nakita ka kasi namin na bumagsak sa gilid ng simbahan. Okay ka na ba? Okay naman ako, Danilo. Maraming salamat, pero nauuhaw ako. Oo. Mamimili na si Diego. Danilo! Sabi ko nga ako na yung bibili may utang ko sa akin pre Alis na ako. Pag-alis ni Danilo ay nakakailang na sandali ang namayani sa pagitan namin ni Margo. Hindi ko alam kung paano siya kakausapin. Gayong ang huling alaala ko sa kanya, umiiyak ako at nagmamakaawang wag niyang iwanan. Nakahiga pa din noon si Margo, pero nasa kisame ang mga mata at tila malayo ang iniisip. Baka sa mukha niya ang matinding lungkot. Makailang beses ako napabuntong hininga at napalunok. At kalaunan ay ako na din ang hindi nakapagtimpi. Binasag ko ang katahimikang pumapagitna sa amin. Kamusta ka, Margo? Ang tagal natin simula nung huli tayong magkita. Tama ka, Diego. Tapos sa ganitong sitwasyon ko pa tayo muling nagtagpo. Kung di mo mamasamain, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't kinasal ka na sa... Tumakas ako sa kasal ko. Ano? Pagdating ko nga dito, panibagong kalbaryo. Pero okay lang yun. Ang importante, hindi naman ako nakulong sa kasal na hindi ko naman gusto. Pasensya ka na sa tanong ko Pero sana, hindi mo na lang ako dinala dito, Diego. Hinayaan mo na lang sana ako dun. Wala din naman akong pambabaya dito eh. Huwag kang mag-alala, Margo. Ako nang bahala dito. Bakit mo naman gagawin yun sa taong nanakit sa'yo? Margo, matagal na yun. At saka, naintindihan ko naman yung kalagayan mo ngayon eh. Sigurado ka ba? Ha? Naranasan mo na bang palayasin sa tinitirahan mo at hindi ka sahuran sa trabaho dahil lang sa pinakalat na chismis? Napagkamalan ka na bang aswang na kumakain daw ng sariwang karne at umiinom ng dugo? Aswang? Sino naman maniniwala sa ganun? Saka ikaw, pinagkamalang aswang? Ang ganda-ganda mo. Ang ibig ko sabihin hindi ka naman mukhang aswang kasi mukha kang tao. At saka sa totoo lang, maganda ka para maging aswang. Halos malulun ko ang sariling dila nang titigan niya ako. Nakita kong bahagyang umangat ang labi niya. Senyales na nangingiti siya ng palihim. Parang kumislot ang puso ko sa tuwa sa isiping yon. Hindi ko akalain na sa edad kong yon, parang bata akong kikiligin. Sandali lang ay bumalik na din si Danilo bitbit ang isang pares ng tsinelas, tubig at pagkain galing sa karinderya. Agad naman niya itong ibinigay kay Margo. Naisip ko baka gutom ka na din, Miss Margo. Ubusin mo yan para sa'yo talaga lahat ng yan. Naku, nag-abala ka pa, Danilo. Tubig lang naman sana yung kailangan ko. Pero maraming salamat Gutom na din talaga ako eh. Sige, kumain ka muna. Pre. Margo, labas muna kami saglit para makapag-yosi Okay ka lang ba dito? Oo naman, sige lang. Halika na pre, marami tayong dapat pag-usapan. Kilala ko si Danilo. Para akong laging may utang sa kanya sa tuwing may matutunugan siyang tungkol sa akin. Kalalaking tao, tsismosong literal. Pinagbigyan ko naman siya at para manahimik na, ikinuwento ko sa kanya ang naging nakaraan namin ni Margo. Wow, grabe. Akalain mo talagang gumawa pa yung tadhana para pagkitain kayo ulit. Naku,
Naniniwala na talaga ako sa destiny. Ay naku, kailan kaya yung sa akin? Si Raulo, paano ka bibigyan ng universe ng tamang babae? Ang dami mong natitripan. Eh ano, kasalanan ko ba yun? Ang dami magaganda eh. Pero hoy, isa lang naman yung nililigawan ko, no? Pero may iba tayo. Kung sinasabi mong ikakasal siya sa inyo, anong ginagawa niya dito at ganyan yung itsura niya? Pinalayas daw siya sa tinitirahan niya eh. At hindi rin binayaran sa trabaho dahil sa chismis. Chismis? Pero naman, ganyan na ba kababaw yung mga tao ngayon para gawin yan sa kanya? Grabe naman sila. Alam mo, pwede natin silang kasuhan eh. Ano ba kasing chismis yung pinakalat laban sa kanya? Naaswang daw siya eh. Rico, yung usok naman parang na-stuck sa lalamunan ko. Ang sakit. Ano ka mo? Aswang? Nakakatawa no? Akala ko sa probinsya lang yung may ganun eh. Mas malala pala dito yung mga tao sa Maynila kung maniwala sa aswang. May lintik na yun. Sa dami ng chismis yun ba talaga? Eh bakit? May ebidensya ba sila? O sira ulong yun. Pinahirapan pa nila yung isang napakaganda at sexing babae dahil sa walang kwentong chismis na yun? Oo. Teka, bakit naman ganyan tingin mo sa akin? Huwag mo sabihin. Wala ka na naman ng damdamin para kay Margo, di ba pre? Kaya ako lang bahala sa kanya. Aalagaan ko siya at libreng patitirahin sa... Bitawan mo ako pre. Huwag mo naman ako sakalin oh. Mamili ka. ER, ICU o morgue? Oo na. Sayo-sayo lang siya. Hindi na. Ito naman, nagjojoke lang naman ako eh. Huwag mo idamay si Margo sa mga naging babae mo pre ha. Iba siya tsaka matino siyang babae. Grabe. Papatay mo talaga ako dahil lang sa sinabi ko aalagaan ko siya. Walang Diyo naman to. Nasa ospital naman tayo eh. Sa palagay mo ba, hayaan nila mamatay ka dito? Sira ulong to. Sinama mo na nga yung sa morgue na pagpipilian ko eh. Ay, mabuti kang kaibigan pero pag-usapang babae, nagiging halimaw ko pala no? Sa isang babae lang, basta wag si Margo. Oo na nga. Oh, ngayon, anong plano mo dyan ngayon? Kung wala naman kamo siyang mapupuntahan dito, huwag mo sabihin ititira mo siya sa'yo. Kung papayag ba siya eh, bakit hindi? Oh, pauwi ka kamo sa inyo, di ba? Baka i-considerin nyo na sumama dun at dun na muna. Oo nga no. Pero gugustuhin kaya niya umuwi kung tumakas na nga lang siya. Saka, ay nako, bahala na. O siya sige, uwi din muna ako. Magkukumute na lang siguro ako. Hindi mo na siguro kailangan na makakasama sa biyahe mo. Nandiyan naman na yung sweetheart mo eh. Si Raulo, sama mo pa din ako no? May motor ka naman di ba? Tigilan mo nga ako. I-istorbohin mo pa ako eh. Hindi naman ako kikita dyan ng pera. Sige na, alis na ako. I-text mo na lang ako kapag may kailangan ka. Tatawa-tawa na lang akong pumasok sa ER noon. Alam ko namang sinasabi lang yun ni Danilo dahil matagal niya na din akong niyayayang mag-road trip ng malayuan. Ako lang ang tumatanggi dahil naroon pa ang takot ko sa pagmamaneho sa mga lugar na hindi ko pa kabisado. Takot kasi talaga akong sumubok ng mga bagong bagay. Pati ang paglipat nga noon ng lugar na matagal nang inaalok ng kuya ko sa akin. Kung hindi lang ako na broken hearted kay Margo, ay talagang hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na gawin. Pagpasok ko ay laking gulat ko dahil wala si Margo sa higaan niya, pero naroon ang swero niya. Mukhang inalis niya yon mula sa braso niya. Kinabahan ako at dagling naghanap. Nang wala siya sa paligid, tutungo na sana ako sa information desk nang isang malakas na tili mula sa banyo ng ER ang umagaw ng atensyon ko. Hindi, Diyos ko, si Margo, ano kaya nangyari? Margo? Margo? Ikaw ba yung nasa banyo? Margo! Margo? Anong... Bakit may hawak kang bag ng dugo? Papasensya ka na. Hindi ko din alam, Diego.
Saan galing ang dugo na to? Yung bibig mo, may bahid din ng dugo. Okay ka lang ba? Alika, bumalik ka sa higaan mo. Baka mamaya hindi ka pa okay eh. Hindi. Kailangan ko nang umuwi, Diego. Babalik na ako sa probinsya namin. Hindi ako pwede dito dahil delikado. Ha? Anong ibig mo sabihin? May nagbabanta ba sa buhay mo? Hindi, wala. Basta kailangan ko nang makauwi sa amin. Teka lang. Pwede ba kumalma ka muna? Hindi ka pa okay. Malakas na yung pakiramdam ko at okay na ako. Ilabas mo na ako dito, Diego. Bago pa may dumating ng mga doktor at tanungin ako tungkol sa dugong to. Margo, hindi yan. Ano ka ba? Yari ka muna. Bumalik ka muna sa higaan mo. Tara na, doon tayo mag-usap. Pero Diego... Margo, akong bahala sa'yo. Magtiwala ka sa akin. Nang sa wakas ay tumayo siya mula sa pagkakasiksik sa gilid ng banyo. Tinanggap niya ang kamay ko at hinayaan akong igiya siya pabalik sa dati niyang higaan. Maya-maya pa, dumating na nga ang mga nurse kasama ang isang babae na bakas pa din ang takot at pagkasuya sa muka. Dinuro-duro niya si Margo at inaakusahang halimaw dahil inagaw at kinuha daw nito ang dugong dapat sana ay isasalin sa kasama nitong pasyente. Ako na ang masinsinang nakiusap nun sa babae. Agad din naman siyang tumiklop at nakipagkasundong hihinahon na kapag napalitan ko na ang bag ng dugo na yon. Nirelease na din kami ng doktor ng gabing yon dahil wala namang nakitang problema sa mga tests na isinagawa kay Margo. Pero bago lumabas, napansin kong parang mga bubuyog pa din ang mga tao sa emergency room. Nanghuhusga ang bawat tingin nila sa amin, lalo na kay Margo. Pasensya ka na, Diego. Nadamay ka patuloy. Wala yon. Pero kung hindi mo mamasamain, Margo, totoo bang iniinom mo yung dugo? Kaya ba may dugo yung bibig mo kanina? Naku, hindi no. Hindi totoo yun. Gumagawa lang ng kwento yung babaeng yun. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Naniniwala ka sa akin? Oo naman. Bakit? Nagsisinungaling ka ba? Hindi. Pero, hindi ka ba nagdududa? Nabanggit ko sa'yo na pinagchichismisan akong aswang sa dati kong tinitirahan. Hindi mo ba naiisip na baka totoo yun? Yung sasabihin mo yung paniniwalaan ko, Margo. Sabi mo, chismis lang yun, di ba? Oo. Oh, kung ganun, hindi totoo yun. Oo nga pala, yung sinabi mo kanina na gusto mo bumalik sa probinsya natin. Totoo ba yun? Oo. Kailangan ko nang umuwi. Kaya lang, hindi ko alam kung paano. Wala naman kasi akong kapera-pera. Kasi saktong-sakto eh. Uwi sana ako sa atin gamit yung motor ko. Gusto mo bang sumabay? Umakas ka na lang sa akin. Totoo ba? Diego, baka sinasabi mo lang yan kasi... Bale, may pinakasuyo kasi i-deliver yung landlord ko eh. Nataon naman na magkabaryo pala yung pamilya namin. Pero bago yun, plano ko na talaga umuwi ng probinsya para mag-Holy Week sana. Nangako na ako kay nanay na uuwi ako ngayong Abril eh. Ganun ba? Pero hindi ba ako makakaabala sa'yo? Baka kasi malaki yung i-deliver mo eh. Ano ko ba? Panyo lang naman yun tsaka isang galon ng holy water galing sa simbahan. Ha? Panyo at saka holy water? Para sa naman yun? Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa batang hindi alam kung sinasaniban lang ba o nahawaan daw ng pagkaaswang. Mataman lang na nakinig sa akin si Margo. Ni hindi ko siya nakitaan ng pagdududa o kahit natatawa man lang na gaya ng reaksyon ni Danilo. Sa halip ay napansin kong bumangis ang aura niya at nagtangis pa ang mga ngipin. Hindi rin yata niya napansin na naikukuyom na niya ang kanyang kamao. Tumighim lang ako at tinanong kung ayos lang ba siya at saka lang siya parang bumalik sa realidad. Nang gabing yon, sa apartment ko na muna pinatuloy si Margo. Hindi madali para sa akin at bilang lalaki para kontrolin ang damdamin ko. Napakarami kong gustong itanong sa kanya pero ramdam kong hindi pa yon ang tamang pagkakataon. Nakatulog agad si Margo
habang ako ay sinamantala ko ang pagkakataon para mapagmasdan siya. Bukod sa medyo nag-matured ang mukha niya, mas lalo din siyang gumanda. Yun nga lang, kahit tulog ay mababakas ko sa mukha niya ang matinding lungkot. Pre, alas 3 na madaling araw, seryoso ka? Ano ka ba naman? Ang aga-aga mo mambulabog. Tsaka hindi lang ako nakatira dito, nakakaya. Bakit? Anong oras ka ba nagpahinga? Aba, mukhang napagod ka. Kahit kailan malisyoso ka talaga. Natural, anong oras na kaya kami nakauwi? At saka, bakit ka ba nandito ng ganito kaaga? Saka bakit pormado ka? Alam mo, pakapain mo muna ako. Kasi may road trip ako papunta sa malayong probinsya. Ano, susama ka ba? Loko ka talaga. Tara nga dito sa loob. Pero huwag ka maingay ha. Tulog pa kasi si Margo. Oh, sambutin mo to. Ano to? Para dun dapat yun sa nililigawan kong chicks pag nag-road trip kami. Yung kaso, nahuli ko nakangkas sa motor ng iba kagabi. Ang lagay pala, kapag manliligaw na lalaki, yung nililigawan lang pala dapat yung iangkas sa motor. Tapos yung babae, pwede umangkas sa bawat manliligaw niya? Aba, nasan yung hostesya dun? Total, mukhang magasing katawan naman sila ni Margo. Ibigay mo na lang yan kay Margo. Para naman may magamit siyang mamayang biyahe natin. Huwag ka maglala, brand new yan ha, never been used. Kaya pala bigla kita nakumbinsi na sumama sa biyahe ko ah. Pwede palang ma-broken hearted yung walang jowa no? Mukhang lalo ka tuloy hindi nakatulog kagabi. Sige lang, pagtawan mo pa ako. Kaysa naman sa sakit na naramdaman mo nung nagka-jowa ka. At least itong sa akin, wala pa ako masyadong investment na emosyon. Hoy, matagal na yung sa akin no, tsaka nakamove on na ako. Tsaka bakit ako nasali sa usapan na yan? O talaga, naghahanap ka lang ng damay no? Oo na, bitter na akong bitter. Kaya kayong dating magjowa, huwag kayong magpapakasweet sa harapan ko Baka batuhin ko kayo ng asin eh. Si Raulo, burin mo na nga yung sapatos mo tsaka pumasok ka na. Magkape ka na at magdayapay habang nagluluksa sa pagkamatay ng puso mo. Hoy, para kang baliw. Anong ginagawa mo? Ewan ko ba pre? Parang nalalambot yung mga tuhod ko pag nakakakita ako ng magandang ngiti ni Miss Margo. Wow pare, napakaswerte mo naman sa ex mo. Si Raulo, magtimpla ka na ng kape dyan. At saka ayusin ko lang yung mga gamit na dadalhin ko. At saka ako nga pala, Margo, ito, bigay ni Danilo. Isuot mo daw para safe ka sa buong biyahe natin. Malayo-layo din kasi yun eh. Maraming salamat Danilo Salamat din sa'yo Diego. Oh, pag nagugutom ka, kumuha ka lang ng pagkain dyan ha. O sige na, maliligo na ako. Bakit hindi mo siya pagsilbihan parin Diego? Sa ganda nitong ni Miss Margo, dapat prinsesya siya kung tratuhin. Ihayaan mo lang ba maghugas ng pinagkainan mo yung makikinis niyang kamay ha? Ano ka ba naman Danilo? Dishwasher nga yung trabaho ko sa karinderya eh. Ano man lang ba yung kukunting baso sa lababo ni Diego? Ano? Naku, huwag ka kikilis dito. Kung ayaw kang pagtimpla ng kape at handaan ng almusal nitong kumag na to, ako na lang magsisilbi sa'yo. Diyan ka lang ha. Hintayin mo ako at ihahain ko yung egg sandwich with fried egg. Sira ulo ka talaga. Egg sandwich may fried egg pa? Pupurgahin mo naman sa itlog doon si Margo. Bakit? Ano bang pagkain meron ka dito? Masyado kang fan ng itlog eh. Yan na lang yung hindi nawawala sa kusina mo, di ba? At saka gagawin ko siya ng malinamnam na palaman. Iba naman ang lasa nun sa sunny side up na luto sa itlog eh. Sige na, maligo ka na dun. Nangingilam ko pa sa amin eh. Hoy, nakalimutan mo yata ang bahay ko to. Ako talaga inuutusan mo. Sige na, magtimpla ka na ng kape mo. Ako lang bahala kay Margo. Kita mo yan. Kailangan pampapelan bago kumilos. Ay, naku talaga. Maayos naman ang naging simula ng biyahe namin. Tahimik lang si Margo.
At nang bandang 8:00 na, naramdaman ko ang bigat ng katawan niya sa likod ko. Kaya sumenyas muna ako kay Danilo na hihinto kami. Saktong may maliit na tindahan malapit sa hinintuan namin. Nagpasya kaming magkape ulit dahil medyo mababa ang ulap ng mga sandaling yon at malamig pa rin ang hangin. Pasensya na kayo, nakatulog yata ako. Naku, Miss Margo. Delikado, baka mahulog ka mamaya nang hindi na mamalayan ni Diego. Mabuti pa, umidlip ka na lang muna ngayon kung hindi mo talaga kaya. Ayun at may malawak namang pahingahan sa ilalim ng puno eh. Doon ko na lang muna. Hihintayin ka namin dito. Tama si Danilo. Maaga pa kasi tayong gumising kanina kaya siguradong inaantok ka. Sige na, kami din magpapahinga din. Mamaya baka mainit na. Kailangan may lakas tayo. Oo sige, kung yan yung desisyon nyo. Oh, eto. May dala akong manipis sa kumot. Ilatag mo na lang muna at ikumot yung iba sa bahagi ng katawan na gusto mo. Nakakabilib ka naman Danilo, handang-handa ka. Malaki-laki kasi itong bagahe na meron yung motor ko. Sinulit ko lang talaga yung mga kailangan ilagay. Mahirap na, baka biglang kailanganin, di ba? Kagaya ngayon. Sa bagay, oo nga naman. O sige na, mahihiga na muna ako dun ha. O sige, susunod na lang kami dyan. Gusto kong magselos sa mga papuring natatanggap ni Danilo mula kay Margo. Pero sa kabilang banda, totoo namang handa talaga ang kaibigan ko. Bukod kasi sa madalas niyang gawin ang pagro-road trip. Mahilig din sa camping ang isang yon. Kaya alam na alam niya kung ano ang basic needs pagdating sa ganong bagay. Matapos magkape, nagpahinga na din kami sa ilalim ng malaking puno. Ligtas naman daw doon, sabi ng may-ari ng tindahan. Naalimpungatan lang ako nang maramdaman ko ang init sa mukha ko. Pupungas-pungas akong napadilat ng mata. Sa medyo nanlalabo kong paningin, naaninag ko si Margo. Tila nakatuwad at may kung anong ginagawa. Nang tuluyang luminaw ang paningin ko, napagtanto kong nasa harapan niya pala si Danilo. Hindi ko lang alam kung inaamoy niya lang ba ang kaibigan ko o balak niyang halikan. Margo? Margo! Diego! Anong ginagawa ko? Margo, ba't mo inaamoy si Danilo? O balak mo ba siyang halikan? Hindi ko alam, Diego. Pasensya na. Teka muna, Margo! Hindi ko yun sinasadya, Diego. Maniwala ka sa akin, hindi ko alam. Margo, may gusto ka bang sabihin sa akin? May dapat ba akong malaman? Kailangan kong makauwi ka agad, Diego. Yun ang dapat kong gawin. Akala ko kaya ko eh. Akala ko makokontrol ko. Pero mali ako. Dahil habang tumatagal mas tumitindi siya. Mas nangingibabaw siya. Teka lang, Margo. Hindi kita maintindihan eh. Iuwi mo na ako. Kung merong mang dapat mahirapan, pamilya ko yun at hindi yung ibang tao. Oo, sige. Iuwi na kita. Kaunting tiis na lang ha. O sige na. Gigisingin ko lang si Danilo. Oo, sige. Salamat, Diego. Tama-tama gising na si Danilo. Tara na. Sa daan ay muling namutawi ang katahimikan sa pagitan namin. Napakaraming bagay ang tumatakbo sa isip ko ng mga sandaling yon. At aaminin ko na parang binuhay ng pagtatagpo namin yon ang pag-asa ng puso ko. Kahit sa dulo ng isip ko, alam ko na pinapaasa ko na naman ang sarili ko. Nasasaktan ko lang ulit ang damdamin ko dahil anuman ang gawin ko, alam ko na imposible na maging kami. Margo, sigurado ba na uwi ka doon? Hindi kaya mapahamak ka? Matagal na akong napahamak, Diego. Margo. Huwag kang mag-alala. Matagal ko na itong pinag-isipan. At kailangan kong gawin to. Kung yan yung desisyon mo, basta kung kailangan mo ako, nandito lang ako ha. Maraming salamat, Diego. Uy! Sabi ko sa inyo, ayoko kayo makikitang sweet eh. Etong sa inyo.
Loko-lokon to. Ang sakit na asin mo, oy! Ari ko, hapdi. Oh, Margo, okay ka lang? Bakit ang sugat-sugat yung mukha mo? Dahil ba sa asin na binato ko? Margo, pre naman kasi. Ano bang trip mo? Teka, pingin mo na ako malamig na tubig. Bilisan mo. Ibuhos mo dito sa tuwalya ko. Oh, pasensya na. Oo, eto na. Oo. Eto, idikit mo sa mukha mo, Margo. Pasensya ka na kay Danilo, ah. Pilyo lang talaga yung isang yan. Akin na, tutulungan kita. Oh, pero pre, bakit nagsugat yung balat ni Margo? May allergy bang ganun? Pagbato ng asin, sugat ka agad? Parang nabaso yung balat at laman niya sa asin ah. Pasensya na kayo. Ganito lang yata ka-sensitive yung balat ko. Hindi naman ako ganito dati. Kung ganun, bakit ganyan na ngayon? Danilo, ano ba? Itigil mo na nga yung katatanong mo. Hindi yan makakatulong dito. Siguro, bumili ka na lang ng yelo, mas makakabuti pa yun. Hindi, magiging okay na din to maya-maya. Mabuti pa, tara na. Hapon at papadilim na din eh. Masyado nang nakakapagod yung biyaheng to para sa inyo. At alam ko na gusto nyo na ding magpahinga. Tama naman siya dahil pagod na din talaga kami. Hindi naging madali ang biyaheng yon. Dahil may ilang lugar kaming nadaanan na kung hindi pa bundok, rough road naman at may parte din na maputik. Hindi talaga siya para sa mahihinang loob. Nagpatuloy na kami sa paglalakbay dahil isang bayan na lang at mararating na namin ang baryo kung saan kami sabay na lumaki ni Margo. Pero bago sumakay sa motor niya, napansin ko ang kakaibang ngisi at iling ni Danilo. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Pero may pakiramdam akong hindi yun maganda. Bigla ay napaisip tuloy ako kung pangungulit niya lang ba ang pagbabato ng asin sa amin ni Margo. O sinadya niya yon dahil may gusto siyang malaman. Ano, Margo? Kamusta yung mukha mo? Maapdi pa ba? Unti-unti naman ang nawawala. Huwag mo na akong isipin. Ayos lang ako. Pasensya ka na ulit kay Danilo, ha. Hindi kita nabalaan sa pagiging makulit niya. Ayos lang yun. Gusto ko nga yung pagiging makulit ni Danilo eh. Hindi kasi siya nakakaboring kasama. At saka sigurado ako, palagi kayong masaya kapag magkasama kayo. Mukhang gustong-gusto mo si Danilo, ah. Panayin puri mo sa kanya, eh. Nagtatampo ka ba? Ha? Hindi, no? Kilala ko yung tono mo, Diego. Hindi ka pa rin talaga nagbabago sa tuwing nagsiselos ka. Ako? Magsiselos? Ba't naman ako magsiselos? Wala naman akong karapatan, eh. Ano? Lakasan mo nga ng konti. Hindi ko masyadong marinig eh. Ang sabi ko, wala. Sige na, kumapit ka maigi dahil medyo pakurba yung lilikuan natin. Bilog ang buwan ng gabing yon. Alanganin na din nang makarating kami sa baryo. Tahimik ang paligid. Tanging alingaw-ngaw ng mga kuliglig at ingay ng pinggan at mga bata sa loob ng kanika nilang mga bahay ang tanging maririnig. Huminto kami sa tapat ng lumang bahay na may malaking puno ng balete sa gilid. Natatandaan kong doon naninirahan ang kamag-anak na sinasabi ni Ate Manilyn, kung saan naroon din ang batang nangangailangan ng panyo. Pagkababa ko ng motor, agad akong nilapitan ng isang matandang lalaki. Sa nakalipas na ilang taon, hindi naman masyadong nagbago ang mukha ni Mang Dolpo. Yun nga lang, nang pagkakataong yon ay halata na ang pag-aalala sa mga mata niya. Diego, ikaw na ba yan? Ikaw na nga ba yung apo ni Lolo Solomon na taga doon sa dulo ng purok? Opo, ako po yun. Ako po yung pinakausapan ni Ate Manilyn tsaka Kuya Mando. Nandito po ako para dalhin yung panyo tsaka yung isang galon ng banal na tubig. Ay nako, salamat naman iyo. Kanina umaga ko pa kayo hinihintay. Pasensya na ho kayo ha. Motorsiklo lang kasi yung sinakyan namin papunta dito eh. Kaya may ilang daanan na nahirapan kami makatawid. Motorsiklo mula sa Maynila? Abay napakalayo nun. Mabuti at nakaya ninyo. Eto, kasama mo ba itong mga to? Teka, parang pamilyar tong dalagan to. Teka, Margo, ikaw nga ba, iya?
Tama po kayo. Si Margo nga po yan. Pero ipapakiusap ko sana sa inyo na huwag niyo muna ipagsabi na nandito siya. Nako, yun lang ba? Walang problema yon, iho. Naiintindihan ko naman. Maraming salamat ho, Mang Dolpo. Oo nga po pala. Kasama ko din pala yung kaibigan ko, si Danilo. Pre, siya pala yung sinasabi ko sa'yo. O, kumusta po kayo, Mang Dolpo? Sa totoo lang, hindi talaga maigay, iho. Pero salamat sa pagsama mo sa probinsya namin, ha. Halika kayo dito sa loob kung gusto niyo makita yung anak ko. Hindi na kasi napipigilan yung batang yun simula kagabi. Matindi na yung panaw. Panaw ho? Oo, panaw. O yung pangahawa ng aswang kung tawagin. Diyos ko. Sana naman umepekto itong mga dala mo, Diego. Hindi ko na kasi talaga alam yung gagawin ko eh. Hindi na kasi kayang alisin ng mga albularyo ang kung ano man nasa katawan ng anak ko. Ibig niyo pong sabihin, naniniwala na talaga kayo na inaswang yung anak ninyo? Malakas ang paniniwala kung ganun lang ang nangyari, iyo. Marami sabi-sabi na baka sinapian lang daw na masamang espiritu o maligno na galing doon sa balete. Pero ang tagal na namin dito eh. Mula no sanggol pa siya, ay dito na kami nakatira. Wala namang ganito kababalagan. Sige na, kayo nang humusga kapag nakita niyo siya. Hindi ako kumibo at sumunod lang sa matanda. Habang tahimik din si Danilo at Margo sa likod ko. Nakayuko lang si Margo noon. Pilit tinatakpan ng buhok ang kanyang muka. Kahit ako ramdam kong may bumigat sa hangin sa paligid. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kung anumang malapit nang sumabog sa katahimikan ng gabing yon. Pagpasok sa bahay, bumungad sa amin ang batang nakatali sa isang poste ng kama. May mga galos ito sa braso at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Naglalaway din ito at kahit walang salita, kita sa galaw ng katawan niya na pinipigilan nito ang sariling umatake o magwala. Kagabi pa siya ganyan eh. Hindi ko na nga alam yung gagawin ko. Ayoko na siyang dalhin sa doktor. Baka lalo magkalat ang chismis na nababaliw yung anak ko. Ayoko naman siya maagaw ng gobyerno mula sa amin. Siya lang kasi nag-iisang anak ko. Naintindihan mo naman siguro ako, hindi ba? Huwag po kayong mag-alala, Mandolpo. Naintindihan ko po kayo. Pero umasa po tayo nagagaling siya sa gamot na dala-dala namin. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ba't apo ka ng albularyo? Yung dating manggagamot na si Mang Solomon? Oo, tama ho kayo. Ba't niyo po naitanong? Iyo, lulubos-lubosin ko na ano. Baka naman pwedeng tulungan mo kami. Nakikiusap ako sa iyo. Wala lang ibang albularyo ang gustong gumamot sa anak ko. Lahat ay natatakot na lumapit sa kanya. Dahil may ilan nagtangka na nakagat niya. Kahit orasyon lang. Naku Mandolpo. Hindi pa po kasi naipapasa ni Lolo sa akin yung karunungan niya sa panggagamot eh. Pasensya na po talaga kayo. Naku, ganun ba? Pasensya ka na. Desperado lang talaga ako. Tinabi ko siya sa balikat noon at nakakaunawa akong ngumiti sa kanya. Kahit magkaiba kami ng katayuan, ramdam ko ang kagustuhan niyang mapaayos ang kalagayan ng anak niya. Sino ba kasing magulang ang gugustuhing panoorin ang sariling anak sa kahindik-hindik na sitwasyon? Kinuha ko ang panyo at ang galon ng banal na tubig sa bag. Pero bago ko pa ito maiabot sa ama ng bata, biglang lumapit si Margo at kinuha ang mga dalahin namin. Hindi siya nagsalita. Kasunod nun ay tahimik siyang lumuhod sa tapat ng bata at marahang tiningnan ito sa mga mata. Napatingin ako sa kanya. Matagal na panahon na ang lumipas. Pero ngayon ko lang siya muling nakita na ganun katahimik at seryoso. Para bang alam niyang nararamdaman siya ng bata at parang alam din ng bata kung sino si Margo. Dahan-dahan, inilabas ni Margo ang panyo at siya na mismo ang pumahid nito sa noon ng bata habang tila may ibinubulong dito. Ilang saglit pa, katakatakang humina ang hingal ng bata. Bumagal ang pintig ng dibdib at napapikit ito. At
parang biglang napayapa. Ha? Ano yun? Nakita niyo ba? Nawala na yung pag-ungol niya. Tama ho kayo. Napakalma siya ni Margo na parang nagkakaintindihan sila. Imposible. Bakit napakadali niya nagawa yon? Ilang albularyo na yung humahawak sa anak ko. Pero lahat sila, pinagwawalaan lang ni Sena. Siguro, mas mabuting pasalamatan na lang natin yung taong nagpakalma sa bata, Mandolpo. Hindi ho ba't yun yung hiling nyo? Oo. Tama ka. Hindi ko lang talaga maiwasan mamangha. Hindi ko kasi talaga inaasahan na magiging ganito lang kadali. Pero mabuti na lang na isama mo si Margo pabalik dito sa atin, iyo. Ang totoo po niya, Mandolpo. Hindi po madaling pinagdaanan namin. Ganun ba? Mabuti pa. Maghapunan muna kayo dito. Dito na rin siguro kayo magpahinga kung gusto ninyo. Medyo madilim na yung daan papunta sa dulong baryo. Gusto ko po yan, Mandolpo. Nagwawala na din kasi yung alaga ko sa gutom eh. Nangiti lang ako at napailing noon. Basta usapang pagkain, hindi talaga papatalo si Danilo. Nang tingnan ko ulit ang bata at si Margo, nakita kong hinubad ni Margo ang suot niyang jacket at ibinalot yon sa bata. Dinukot niya ang sariling bulsa at may inilabas na maliit na botelya. Isang kulay ambar na langis. Iniabot niya yon sa ina ng bata at saka mahina at kalmadong nagsalita. Ito, ipahid mo to sa kanya tuwing gabi, lalo na kapag bilog ang buwan. Huwag kang gagamit ng kutsilyo o di kaya matatalim na bagay kapag nasa paligid ka niya. At kung sakali mong maramdaman mong bumabalik yung panaw, sabayan mo ng dasal na alam mo at hayaang amuyin niya yung panyo. Huwag mo siyang ikulong palagi, lalo na kung babalik yung katinoan niya. Baka kasi lalo siyang mahirapang labanan yung sisiw kapag ganyan itinatali niyo siya. Maraming salamat, Margo. Pero kung hindi mo mamasamain, paano mo nalaman ng mga to? Sabihin na lang po natin na may pinanggalingan din akong ganyan. Wala namang alam ang bata kung may mga nilalang sa paligid niya na gusto siyang biktimahin. Tama ka. Mga wala nga silang awa. Palibasa, bata lang yung kaya nila. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo sa abot ng makakaya ko. Bakas ang matinding tuwa at pag-asa sa mukha ng matanda. Tumango ito at marahang nilapitan ang anak, saka yon niyakap ng mahigpit. Sa gilid ng mata ko, nahuli kong titig na titig si Margo sa bata. Hindi lang awa ang naroon, kundi takot. Takot na alam ko ang dahilan. Na baka hindi lang ang batang yon ang may dalang sumpa. Baka ang hindi namin alam, ang lahing iniiwasan ng marami at kinatatakutan ay tuluyan na palang lumaganap. Lumapit ako kay Margo at marahang tinapik ang balikat niya. Hindi ako kumikibo, pero alam ko ang lahat. Tama po ang nabasa niyo. Pilit lang akong nagpapakabulag pero nakita ko na ang lahat at nasaksihan yun mismo ng dalawa kong mga mata. Margo! Margo! Nagbalik ka! At magkasama pa kayo nito ni Diego. Natutuwa ako na makita ka ulit, iya! Namiss ko din po kayo, Lolo Solomon. Ako din po, Lolo. Namiss ko din ho kayo. Ikaw na ba yung aking apo? Bakit naman nagpalobo ka ng ganyan, Diego? Pati boses mo, ang laki na. Pwede ka nang gawing palutang sa ilog, Naging hilig mo ba yung pagkain simula na magkaibalay ka nito ni Margo? Kaya ba naging lumba-lumba ka na, Wow, malala pa pala manlait yung lolo mo kumpara sa'yo, pre. Alam ko lang kung kanino ko talaga nagmana. Pasensya ka na, pare. Malabo lang talaga yung paningin ni Lolo. Pero malakas talaga yung pandaman yan. Nandito po ako. Ako po yung apo ninyo. Itong mataba na sinasabi nyo, kaibigan ko po siya na sinama ko dito. Mansamantala dito po muna kami tutuloy tatlo. Ayos lang po ba yun, Lo? Walang problema, apo. Ikaw na ba yung apo ko? Akala ko ikaw yung mataba mabuti naman. Pero walang pinagbago ang boses mo, ano? Pasensya ka na iyong mataba, ha?
hindi ko kasi makita yung mukha mo. Oh, ayos lang po yun, Lo. Matanda naman ho kayo kaya wala na po sa akin yun. Abay, sino matanda ang sinasabi mo? Kalabaw lang ang tumatanda sa baryong ito, no? Lalo na ngayon na may nagpakalat ng immortalidad dito. Kung ako'y siraulo lang, baka nagpahawa na lang ako sa pag-aaswang nang hindi pa ako mamatay, ano? Ano sa palagay mo, Diego po? Ano ba ang sinasabi niyo, Lo? Sarap-sarap kaya maging tao. Nagbibiro lang naman ako, Apo. Hindi ko na magawang pigilan yung pagkalat ng dilim dito sa baryo natin eh. Magpapahawa ako pero para puksain din silang lahat. Tsaka wala na. Eto, matanda na kasi ako. Kaya hindi ko na magagawang talunin yung mga yan. Ako po, Lo. Pwede kayo magpahawa para hindi na ako mamatay balang araw? Hindi ka nga mamamatay pero yung aswang naman yung atakihin sa high blood. Paano kung hindi dugo yung masipsip sa'yo kundi mga taba? Ikatlong gabi na namin sa baryo. Wala si Margo noon dahil nasa bahay siya ni Namang Dolpo. Ginagamot pa din ang bata. Hindi muna ako sumama dahil sumama ang pakiramdam ni Lolo ng araw na yon. Si Danilo naman, nasa inuman. May kapitbahay kasi kaming nag-birthday at nagyaya. Tahimik ang gabi pero hindi mapakali ang pakiramdam ko. Para bang may malamig na hangin na hindi galing sa panahon, kundi sa isang presensya. Nakaupo ako noon sa tapat ng bahay. Pinagmamasdan ang kawalan. Nang biglang may mga yabag akong narinig. Maingat, malambing pa nga akong iisipin. At doon ko siya nakita, si Rachel. Oy, Diego. Ikaw nakauwi ka na pala. Galing ako dyan sa birthday yan. Ibalita ko kasama mo daw umuwi yung kapatid ko. Tama ba yon? Rachel, anong ginagawa mo dito sa bahay? Wala lang. Naglalakad lang. Sabi ko kasi baka may mapuntahan ako o di kaya mapasyalan. Tapos yan, nakita kita, nag-iisa ka. Sabi ko, sayang naman yung gabi kung palalampasin ko pa. Ano bang kailangan mo? Kung may kailangan ka, sabihin mo na. Ano ka ba? Relax ka lang? Para kang galit. May problema ba? Kung wala ka sasabihin, papasok na ako. Teka nga lang muna. Tinatanong pa kita tungkol sa kapatid ko. Nandito ba siya, ha? Parang naamoy ko yung aroma niya. Dito siya sa'yo nakatira? Mukhang alam mo din naman yung sagot sa mga tanong mo eh. Ba't nagtatanong ka pa sa akin? Nagtataka kasi ako dahil tinanggap mo pa rin si Margo sa kabila ng ginawa niya sa'yo. Dagdag pa yung mga kwento na kumakalat. Hindi ka ba nababahala? O baka naman hindi mo lang alam yung totoo? Rachel, mas alam ko kung sino yung paniniwalaan ko. Grabe, nakakamangha ka naman. Ikaw na talaga, ha? Ang lalim-lalim mo magmahal. Kahit aswang na ata yung babae, tapat ka pa rin. Baka nga ialay mo pa yung sarili mo eh. Teka nga, alam mo na ba talaga? Ay naku, baka hindi pa. Pasensya ka na, dal-dal ko talaga. Wala naman akong pakialam sa sinasabi mo eh. Sige na, makakaalis ka na. Ito naman ako na nga yung lumalapit sa'yo eh. Maswerte ka, no? Yung iba nga halos sambahin na ako. Rachel, umalis ka na. O sige na nga. Pero Diego, kapag napagod ka sa kakapasan ng bigat ni Margo, baka gusto mo subukan kung gaano ako kagaan kasama. Wala akong sikreto. Walang sumpa, puro saya lang. Umalis ka na! Ay nako, sayang naman. Di mo man lang pinag-isipan? Baka magsisi ka pag huli na. Ngumiti siya noon. Ngiting may dulot na kilabot. Para yung ngisi ng isang nilalang na may alam na hindi ko pa naririnig. Hanggang sa tumalikod siya sa wakas. Pero bago tuluyang nawala sa dilim, huminto pa siya at muling humarap sa akin. Basta wag mo akong sisisihin ha, kapag ikaw na yung kinain ng minamahal mo. Hindi ako nakatulog hanggat hindi umuuwi nun si Margo sa bahay. Ano man ang sabihin ng iba laban sa dalaga, kung yung nasaksihan ko nga 5 taon na ang nakakaraan,
Hindi nagawang burahin ang pagmamahal ko para sa kanya. Yun pa kayang simpleng pahaging lang ni Rachel. Dala ng pagod ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako sa kawayang sofa. Naalimpungatan lang ako nang may maramdaman akong pagbukas ng pintuan. Dagli akong napatayo dahil inakala kong si Margo na yon. Pero si Danilo lang pala yon. Susuray-suray habang sinisinok pa. Pre, pasensya ka na ha. Medyo na parami kaya sarap ng kwentuhan eh. Aswangan. Ay, baliwala ng mga loko na may kumagat sa aking aswang sa katirikan ng araw. kasi bukod sa gumagalaw na rebulto, lapitin din ako ng mga aswang, pre. Nakakatawa, di ba? Lasing ka na, pre. Magpahinga ka na. Dito ka na sa kabilang sopa. Hindi nga, pre. Hindi mo alam? Yung alin ba? Hanggang kailan ka ba magpapanggap na bulag? Alam mo, bilib na ako sa pagmamahal mong yan. Para kang mauubusan ng babae kaya ka nagtsatsaga sa isang aswang. Manahimik ka na, Danilo ah. Gabi na tsaka nagpapahinga si Lolo. Respeto natin siya sa sarili niyang bahay. Ganun ba? O sige, sa labas na lang ako matutulog. Maghihintay na lang ako makagat ng aswang doon. Total, wala ka naman pakialam sa akin kahit gawin tubo ng dugo ng babaeng yun ng leg ko eh. Eh baka nga kahit hingin ako sa'yo nun bilang pagkain, ibibigay mo ako dahil sa kabaliwan mo sa kanya eh. Oh! Aray ko! Manahimik ka sabi eh. Ang tagal na natin magkaibigan pero hindi ko akalain na nanghihiram ka pala ng tapang sa alak. Kung may problema ka, kausapin mo ako kapag matino ka. Aray ko! Ang sakit na sapak mo! Palibasa, alam mong hindi ako makakalaban dahil lasing na lasing ako. Ikaw din hindi bata, sugok! Pay! Makalabas na nga lang! Kuyom ko ang kamao at malalalim na din ang paghinga ko noon dahil sa galit. Hindi ko na sinundan pa si Danilo. Wala akong ideya na gising na pala siya ng tanghaling yon at nakikiramdam lang sa ginagawa ni Margo sa kanya. Kahit papano, nakaramdam ako ng awa para sa kaibigan ko. Naiintindihan ko siya dahil sa dami na din ng trauma niya sa kababalaghan. Sa kabilang banda, kahit sanay naman ako sa pagiging balat sibuyas ng kaibigan kong yon, wala pa din siyang karapatang husgahan si Margo dahil wala naman siyang alam. Kinabukasan, hindi pa rin umuwi si Margo kaya nag-alala na ako. Nang masiguro kong maayos na ang lagay ni Lolo Solomon at napaalmusal ko na din siya, nagpaalam ako sandali para puntahan ang bahay ni Namang Dolpo. Nadaanan ko pang tulog sa duyan si Danilo. Naghihilik pa nga ang loko. Oh, Diego! Hinahanap mo ba yung kapatid ko? Hoy! Teka lang naman, napaka-isnabero mo naman. Nakikipag-usap ng maayos yung tao eh. Ano bang kailangan mo? Tsaka bakit kung saan kita nakikita? Eh malay mo, senyales na yon para tayo yung para sa isa't isa. Naalis na ako. Kung hinahanap mo si Margo, pinauwi na siya sa bahay ni Mama. Nalaman kasi niya na bumalik na ang magaling kong kapatid. Eh kaya ayon, hindi niya napigilang sunduin at pauwiin. Ganon namin kamahal si Margo, Diego. Ano? Anong ginawa niyo sa kanya? Kumalma ka nga lang. Kanina ang layo-layo mo sa akin, ngayon naman sobrang lapit mo. Kung gusto mo siyang makita, di puntahan mo sa bahay. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi siya basta-basta sasama sa inyo. Basta hihintayin kita dito sabay na tayong umuwi. Hindi ko siya pinansin at mabilis kong tinungo ang bahay ni Namang Dolpo. Doon ay nakumpirma ko ang sinabi ni Rachel. Paalis na sana ako nang makita ko yung batang babae na nakasilip sa bintana ng bahay nila. Pilit ko siyang initian, pero seryoso lang ang mukha niyang nakatitig sa akin. Gayunpaman, kalmado na siya at nasa katinoan. Iho. Ang suwesyon ko sa'yo kung ako lang, ayoko mapahamak ka pa. Pabayaan mo na yung pamilyang yon. Hindi naman lingid sa kababaryo natin ang itim na lihim na mag-inang yon. Kahit ako, duda na baka sila may pakana na kababalaghan dito sa baryo natin ng ilang taon na din nagaganap.
Pati yung nangyari sa anak ko. Iligtas mo lang yung sarili mo ha. Total may buhay ka na sa Maynila. Doon ka na lang. Mang Dolpo, wala ho ba nagawang mabuti sa'yo si Margo? Yung panahon na wala kay matakbuhan. Hindi naman ho siya nagdalawang isip na tulungan kayo, di ba? Kung nasa bahay lang siya kagabi, puprotektahan ko po siya. Ano kasi? Kailangan ho ni Margo ng tulong ko. Pero salamat po sa concern na mauna na po ako. Mag-iingat ka, Iho. Salamat ho. Masama ang loob ko habang naglalakad papunta sa dating bahay ni Margo. Hindi ko masabi kung concern lang ba talaga si Mang Dolpo sa akin. Kaya kung bakit ganun na lang niya akong ipagtabuyan. May nakikita din kasi akong takot sa mga mata niya. Gaya ng sinabi ni Rachel, nandun pa din siya sa lugar kung saan ko siya iniwanan. Ang lapad ng ngisi niya nang sabayan niya ako sa paglalakad. Marami siyang sinasabing bagay na kung iintindihin ko lang, talagang posible akong sumabog at masaktan siya ng pisikal. Pero matagal ko nang na-practice ang self-control, kaya hindi na epektibo ang ginagawa niya. Hanggang sa narating na namin ang tapat ng bahay nila. Nagpatiuna na siyang pumasok noon at nilawakan ang pagkakabukas ng nooy gate nila na gawa na sa bakal. Masasabi kong gumanda ang itsura ng dating bahay nila doon. Ngayon nga ay ang mag-inang Rachel at Viola na ang nakatira doon. Oh, Iho! Inaasahan ko na yung pagbisita mo. Maupo ka at magkape ka muna. Rachel anak, estimahin mo yung bisita natin. Ipagtimpla mo ng maiinom. Oo naman ma, ako na pong bahala sa kanya. Oh, Diego, hindi bawal maupo ha. Diyan ka lang, gagawa kita ng maiinom. Hindi na kailangan, Rachel. Nagkape na ako kanina. Si Margo yung pinunta ko dito. Gusto ko siya makausap. Bilib din ako sa tapang mo, Diego. Hindi ka naduwag ngayon. Kung gayon naparito ka para kausapin lang si Margo? Tama ba? Oo, Yun lang talaga? narinig niyo ako, di ba? Kakausapin ko siya. Sandali siyang hindi umimik at tumitig lang sa akin. Kahit napakasimple lang naman ang inuupuan niya, pakiramdam ko ang lakas ng enerhiya niya. May dala yung pananakot. Lalo na ang matalim niyang mga tingin na sa tuwina ay aakalain mong nagbababala. Tila siyang reynang nakaupo sa trono, habang sa likod ng matamis niyang ngiti, nagtatago ang maitim na plano. Maya-maya ay lumabas si Margo. Nakakapagtakang nakasunod sa likod niya ang dalawang malalaking itim na aso. Magulo ang buhok at may pasa sa gilid ng labi. Hindi ko napigilang ikuyom ang kamao ko. Hindi na kailangan tanungin pa dahil malinaw na inabuso siya ng kung sino. Margo, sabihin mo, sasama ka ba sa akin? Ialis na kita dito. Tara na, umuwi na tayo. Grabe naman yan. Para ako nanonood ng soap opera dahil napakadrama nyo. Oh, Margo anak, bakit hindi mo siya sagutin? Umuwi ka na, Diego. Hindi ako sasama. Anak lang, ano bang kinatatakutan mo, Margo? Nandito na ako. Ipaglalaban kita. Tutulungan kita. Nagtataka ako sa'yo eh. Bakit ba palagi mo ako pinagtatabuyan? Pinoprotektahan lang kita, Diego. Pues, hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Hayaan mo ako pumotekta sa'yo ngayon. Halika na. Aputin mo yung kamay ko. Uuwi na tayo. How sweet naman, Sisteret. Ay, nako. Ginayo mo ba yung lalaking yan at baliw na baliw sa'yo, ha? Manahimik ka, Rachel! Nakahanap ka lang ng sasalo sa'yo, mayabang ka na? Bakit hindi mo ipakita yung totoong anyo mo, ha, Margo? Sa palagay mo, mamahalin ka pa kaya ni Diego kapag... Ito ba, Viola? Ito ba yung gusto mong palabasin, ha? Pues, tikman niyo ang halimaw na ginawa niyo! Tingnan mong maigi yung babaeng minamahal mo, Diego. Siya ba yung gusto mong makasama habang buhay, ha? Si Margo, sa akin lang siya dahil isa siya sa pinakamagandang nagawa ko. Hindi siya kailanman magiging pag-aari ni Numan.
Dahil ang halimaw na tulad niya, na kung hindi ko rin lang mapapakinabangang magbigay ng yaman sa akin, nababagay lang na maging tagasilbi ko! Ano akala nyo? Na hindi ko alam yung katotohanan? Nung tinanggap niya palang yung bato na dapat para kay Mang Ernesto. Nakita ko na yung katauhan niyang yan. At lalo ko siyang minahal dahil sa ginawa niya sakripisyo. Ngayon, akala niyo mapapatakbo niyo ako? Pues, nagkakamali kayo! Teka! Ano yan? Magagawa mo pang magsukli? Hindi! Kutsilyo? Ito yung tunay at walang halong biro. Papatay ko kayong dalawa! Ah! Tapusin niyo na yung lalaking yan! Mapapatay niyo ako pero lalaban ako! Mga hayop kayo! Ang lalagkit ng lawan niyo nakakadiri! Itong kainin niyo mga animal kayo! Ah! 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 Sa gulat ko ay bigla na lang nawala yung makikirot na pangil na nakakagat sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Saka ko lang nakita yung batang ginagamot lang nakaraan ni Margo. Walang awa niyang pinagsasakmal ang dalawang aso. Tila ginawa niyang laruan ang mga ito hanggang sa tuluyang bumagsak sa labag. Hindi! Hindi! Anong ginagawa mo? Bata ka sa mga alaga ko! Bakit mo inaatake yung mga kapatid mo? Hindi! Matulungan mo ako! Mama, yung bata! Ano ba naman, Rachel? Kahit kailan talaga tanga ka! Hindi mo kayang ipagtanggol yung sarili mo! Nakakahiya ka! Anak pa naman kita! Anong gagawin ko, Mama? Susugurin niya ako! Ma! Hindi ka talaga! Walang yakang bata ka! Pinagaling kita sa sakit mo tapos ito lang ang igaganti mo sa akin! Tatraidorin mo ako! Eto sa'yo! Ah! Tigilan niyo na yung bata! Wala talaga kayong awa! Ngayon, ako naman ang harapin niyo mag-ina! Huwag kang lalapit sa akin, Diego! Ah! Ano? Bitawan mo yung latigo ko! Bitaw! Ma! Diyos ko, may mga dumarating! May dala silang mga sulong! Patawarin ako ng Diyos, pero napakalaki ng pagkakasala niyo sa akin sa baryong to! Ngayon, tayo magtutuos! Diego! Wag! Ha? Bubo ka talaga lalaki ka! Madali kang mamamatay kung palagi mong uunahin ang emosyon mo! Halika! Halika dito! Sumama ka sa akin sa labas at isasama kita sa impyerno! Bitawan niyo si Diego! Ako ang isama niyo! Huli ka na, Margo! Hindi mo binalaan ang lalaking to! Kaya ngayon, panoorin mo kaming sabay-sabay na masunog sa impyerno! Hindi! Wag! Paglabas namin ay muntik pa kaming batuhin ng mga tao. Pero nang makita nila akong ginagawang pananggalang ay malakas na pumigil si Mang Dolpo at Danilo. Natigil naman sila agad. Gulagulanit na nun ang mga damit ko. Duguan na din ako dahil sasakman ng mga aso. Kulang na lang ibumagsak na ako sa sahig dahil unti-unti nang nanghihina ang mga tuhod ko. Idagdag pa ang mahigpit na pagkakasakal sa leeg ko. Visit! Isa ka pa, ha? Rachel, ano ba? Alisin mo nga yung batang to sa likuran ko at buhok ko! Bumaba ka ng bata ka! Halika nga dito! Visit kang bupit ka! Ay, kinagat mo pa yung ilong ko! Heto sa'yo! Ah! Sinasabi ko na nga ba, nilabas niyo din yung tunay niyong kulay! Bitawan niyo si Diego Viola! At baka hayaan pa namin kayo makalabas ng buhay dito sa baryong to! Dumating lang ang binatang to nang hiram na agad kayo ng tapang! Pwes, sama-sama tayo sa impyerno! Hindi ngayon, tita! Hindi ngayon! Hanggang sa naramdaman ko na lang na unti-unti nang lumuluwag ang pagkakasakal ng latigo sa leeg ko. Tuluyan akong napaluhod sa lapag habang naghahabol ng hininga. Nang umikot ako, hindi ko na nakita pa si Viola. Tila siya suman na nababalot ng makapal na buhok ni Margo.
Dinig ko ang pagsinghap at malakas na bulungan ng mga tao sa paligid. Tuluyan na ngang nahantad sa kanila ang tunay na anyo ni Margo. Pero mukhang hindi naman yun alintana ng dalaga. At sa tanawing yon, tawagin niyo mang weirdo ay napangiti talaga ako. Habang si Rachel naman ay halos wala na ding buhay dahil nakubabawan ito ng tuluyan ng bata. Walang sawa siya nitong pinagkakalmot sa mukha at buong katawan. Maya-maya pa, parehas na silang nasa lapag ng nanay niya. Duguan si Rachel habang lupaypay at dilat naman ng mga mata ni Viola. Margo, ayos ka lang ba? Pre, ayos ka lang ba? Diyos ko, ang dami mo sugat. Idadali kita sa ospital. Sandali, bubuhati kita. Lintik, ang bigat mo naman. Ano ba kasi kinain mo? Danilo, hayaan mong tulungan ka ng mga kababaryo namin. Sige na, kami nang bahala sa kanya. Hindi ho. Sisama po ako. Hindi ko pwede pabayaan yung kaibigan ko. May atraso ako dito eh. Mamaya, mamatay ito nang hindi man lang ako nakakahingi ng tawad. Baliw, gusto mo na ba akong mamatay? Pre, buhay ko? Salamat sa Diyos, buhay ko! Sina Marga ho, tsaka yung anak ninyo, Mang Danilo. Tulungan niyo ho sila. Baliw ko talaga. Hindi mapapano yung mga yun. Ano ka ba? Alalahanin mo naman yung sarili mo. Kakainis naman to. Malakas yung anak ko at si Margo, iho. Tanggap ko na. At tsaka, maraming salamat pala. Kung hindi dahil sa sinabi mo, hindi ako matatauhan at magkakaroon ng lakas na loob na panlabanan ng pananakot ang Viola na yan dito. Bago ako tuluyang gupuin ng dilim, nakita ko pa ang mga taga-baryo na naghahagis ng gasolina sa paligid at sa loob ng bahay ni Viola. Kaisa nila doon si Margo, na nooy tila hindi naman iniilagan ng mga taga-baryo, kahit pa nakita nila kanina ang itinatago nitong anyo. Muli akong napangiti at sa likod ng isip ko, masaya ako dahil alam kong maging si Margo, tanggap na ang katotohanan sa kanyang pagkatao. Margo? Ikaw nga, kamusta? Ikaw talaga? Inuuna mo palagi yung ibang tao. Kahit ikaw mismo, hindi maganda yung lagay mo. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Ikaw, magpagaling ka ha? Oo, gagaling ako kagad lalo na't nandito ka. Diego, Margo, nung una, hindi ko alam kung bakit muli tayong pinagtagpo. Pero ngayon, malinaw na talaga. Ikaw pa rin kasi yung laman ng puso ko eh. Diego, naparito ako para sana magpaalam na. Pero hindi ko talaga kaya. Ano? Margo? Sinubukan ko kasing layuan ka, Diego. Akala ko kaya kong talikuran ang damdamin ko para sa'yo. Pero habang nakikita kitang lumalabang mag-isa, nawala yung lakas ko. Mahal pa rin kita at ayokong palayain ka. Margo, totoo ba yan? Totoo. At kung handa kang tanggapin yung magulo kong mundo, handa rin akong ipaglaban ang pagmamahala natin. Hindi ko kayang umalis, Diego. Hindi ko kayang mawala ka. Salamat, Margo. Sa pagkakataong to, sa pangalawang pagkakataon, hindi na kita bibitawan. Ilang buwan naman ang lumipas. Nakalabas na si Diego sa ospital. Sa halip na umuwi ng mag-isa ay kasama na niya si Margo. Pinili nilang manirahan sa isang maliit pero tahimik na bayan. Si Lolo Solomon naman, masayang-masaya nang makitang masaya at ligtas si Diego. Ang bihira. Kayo na ulit? Oo, pre. Minsan pala ang tamang tao, kahit mawala pansamantala, babalik din sa tamang panahon. Ang mahalaga, natutunan niyo ipaglaban niyo isa't isa. Masaya ako para sa inyo. Ngayon ay masaya at kontento na ako.
Kasama ko na si Margo. At pareho kaming nagtutulungan sa munting negosyo namin dito sa Muntinlupa. Hindi man kami perpekto, pero bawat araw ay pinipili naming mahalin ang isa't isa. Maraming salamat Miss Clark at sa buong team ng channel ninyo. Naway patuloy pa kayong magbigay ng inspirasyon sa mga pusong minsang nawalan, pero muling natagpuan ang pag-asa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ako po muli ito, si Diego. Lubos na gumagalang.